Paano kung isang maling galaw lang ang magpasiklab muli ng isang digmaang kayang yumanig sa buong mundo? Sa kabila ng umiiral na ceasefire, muling umugong ang tensyon matapos magpalitan ng putok ang Iran at Estados Unidos sa isa sa pinakamahalagang dagat sa mundo, ang Strait of Hormuz. Missiles, drones, mga barkong pandigma, at banta ng mas matinding ganti. Habang nananatiling tikom ang ilang detalye, isang tanong ngayon ang bumabagabag sa buong mundo. Tuluyan na bang bumabagsak ang ceasefire? At posible bang sumabog muli ang isang mas malaking digmaan sa gitna ng silangan? Alamin natin ang buong detalye. Ang nangyari sa Strait of Hormuz, ayon sa mga ulat, nagkaroon ng seryosong komprontasyon sa pagitan ng Iranian forces at US naval forces malapit sa Strait of Hormuz. Isa ito sa pinakamahalagang ruta ng langis sa buong mundo. Dito dumadaan ang malaking porsyento ng global oil supply, kaya anumang tensyon dito ay agad na nakaaapekto sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Ayon sa US Central Command, 3 American destroyers umano ang tinarget ng Iranian missiles, drones, at attack boats habang nagpapatrolya sa lugar. Ngunit ayon sa Amerika, agad nilang na-intercept ang mga incoming threats. Kasunod nito, nagsagawa naman umano ang US ng retaliatory strikes laban sa ilang Iranian military positions. Kabilang umano rito ang missile launch sites, drone facilities, at command centers. Itinanggi naman ng Iran na sila ang unang umatake. Sa halip, inaakusahan nila ang Amerika na lumabag sa ceasefire matapos umanong targetin ang ilang Iranian vessels at civilian areas. Dahil dito, lalo pang uminit ang sitwasyon. Bakit mahalaga ang Strait of Hormuz? Para maintindihan kung bakit delikado ang sitwasyong ito, kailangan nating maintindihan ang kahalagahan ng Strait of Hormuz. Ito ay isang makitid ngunit napakahalagang daanan ng barko sa pagitan ng Persian Gulf at Gulf of Oman. Dito dumadaan ang malaking bahagi ng langis na ginagamit ng buong mundo. Kapag nagsara o naging delikado ang lugar na ito, tumataas ang presyo ng langis, naaapektuhan ang ekonomiya, at posibleng magkaroon ng global crisis. Sa katunayan, matapos ang pinakahuling sagupaan, agad na tumaas ang presyo ng oil sa world market. Ipinapakita lamang nito kung gaano kasensitibo ang sitwasyon. Ano ang sinasabi ng US? Ayon sa Pentagon, nananatili pa rin umano ang ceasefire kahit may mga nangyayaring sagupaan. Sinabi rin ng ilang opisyal ng Amerika na ang kanilang ginawang aksyon ay self-defense lamang. Ayon kay Donald Trump, na muling naging sentro ng usapan, isang love tap lamang umano ang naging response ng Amerika. Ngunit kasabay nito, nagbabala rin siya na maaaring maging mas matindi pa ang magiging tugon ng US kung magpapatuloy ang agresyon ng Iran. Dahil dito, maraming analyst ang nangangambang maaaring lumala pa ang tensyon anumang oras. Sa panig naman ng Iran, iginiit nilang sila ang pinrovoke ng Amerika. Ayon sa Iranian military, lumabag umano ang US sa napagkasunduang tigil putukan. May ilan ding ulat na nagsasabing may mga Iranian vessels na tinamaan malapit sa Strait of Hormuz. Bagamat hindi pa malinaw ang buong detalye, malinaw na parehong panig ang nagtuturuan kung sino talaga ang unang nagpaputok. At habang nagpapatuloy ang palitan ng akusasyon, lalong nagiging delikado ang sitwasyon sa rehiyon. Posibleng epekto sa buong mundo. Kapag lumala pa ang sigalot na ito, hindi lamang Iran at Amerika ang maapektuhan. Posibleng maapektuhan ang presyo ng gasolina, global economy, supply ng langis, international shipping, at seguridad ng ibang bansa sa Middle East. Marami ring bansa ang nananawagan ngayon ng diplomasya upang maiwasan ang mas malaking giyera. May ilan ding reports na may mga bansang gustong mamagitan upang mapanatili ang ceasefire. Ngunit habang nagpapatuloy ang military activities sa Strait of Hormuz, nananatiling mataas ang tension. E barkong na stranded. Dahil sa tension,
Libo-libong barko at seafarers umano ang naapektuhan sa Persian Gulf. May ilang commercial ships na natigil ang biyahe dahil sa panganib sa dagat. May mga barko ring nangangailangan ng military escort upang ligtas na makadaan. Dahil dito, mas lalong tumitindi ang pressure sa international community na pigilan ang panibagong digmaan. Epekto sa oil prices. Isa sa pinakaunang naapektuhan ay ang presyo ng langis. Matapos ang sagupaan, muling umakyat ang oil prices sa global market. Kapag nagpatuloy ito, maaari itong magdulot ng mas mahal na gasolina, pagtaas ng presyo ng bilihin, at dagdag problema sa ekonomiya ng maraming bansa. Kaya't maraming investors at world leaders ang nakatutok ngayon sa bawat galaw ng Iran at Amerika. May posibilidad ba ng full-scale war? Ito ngayon ang pinakamalaking tanong. Bagamat sinasabi ng magkabilang panig na hindi pa ito full-scale war, maraming experts ang nagsasabing napakanipis na ng pagitan ng ceasefire at panibagong gyera. Isang maling desisyon, isang missile, o isang barkong tamaan, maaaring sapat na upang tuluyang sumabog muli ang tensyon. At kung mangyari iyon, posibleng mas lumawak pa ang conflict sa buong Middle East. Ano ang susunod? Sa ngayon, nananatiling nakaalerto ang iba't ibang bansa. Patuloy rin ang pagbabantay ng international media sa mga susunod na developments. Habang may ilan pang umaasang maayos sa diplomasya ang situation, marami rin ang nangangambang baka ito na ang simula ng panibagong escalation. Sa kasalukuyan, nananatiling tensyonado ang Strait of Hormuz. Nakatutok dito ang buong mundo. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung tuluyan ng mawawala ang ceasefire, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi pa tapos ang tension. Ayon sa ilang international analysts, maaaring ginagamit lamang ng magkabilang panig ang ceasefire bilang pansamantalang pahinga habang nire-reposition nila ang kanilang military assets sa rehiyon. Habang nagpapatuloy ang mga surveillance flights, warship patrols, drone monitoring, patuloy ding tumataas ang posibilidad ng panibagong engkwentro. May mga ulat din na mas dumadami ngayon ang military presence ng Amerika sa paligid ng Persian Gulf. Kabilang dito ang karagdagang destroyers, fighter aircraft, missile defense systems, at intelligence operations. Nagpakita rin ng matinding paghahanda ang Iran. Makikita sa ilang videos at satellite images ang pagmomobilisa ng Iranian naval units, missile batteries, at fast attack boats malapit sa Strait of Hormuz. Dahil dito, maraming eksperto ang nagsasabing nananatiling one spark away ang rehiyon mula sa panibagong escalation. Sa tingin mo, mananatili pa kaya ang ceasefire? Or ito na ba ang simula ng mas malaking komprontasyon sa pagitan ng Iran at Amerika? I-comment mo ang opinion mo sa baba. At kung gusto mo pa ng mabilis at updated na balita tungkol sa world events, geopolitics at breaking news, huwag kalimutang i-like ang video na ito and mag-subscribe sa channel para lagi kang updated. Pindutin mo na rin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating updates. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.